Hi, good day guys. So, bale, nagkaroon ng problema yung aking phone. So, hindi ko na ma-retrieve yung mga files ko yung simula sa pag-alis ng bahay hanggang sa makasakay sa plane. So, currently, nandito na ako sa Rojas City. Bale, gumamit ako ng SebPass. Unfortunately, walang available na mga flights sa Kalibo tsaka sa Patiklan, kaya yung Rojas yung pinili ko kasi ito na yung pinakamalapit, closer compared sa Iloilo City. So ang purpose ng travel natin guys is mag-celebrate ng New Year sa Boracay. So ito yung first time ko na, of course, na mag-travel during the New Year's season, specifically New Year's Day. So I want to experience that one in my most favorite and happy place, which is Boracay. And also guys, I want to show you the details on how to commute from Rojas Airport going to Patiklan. Ayan, so yun pa yung isa nating purpose. So bale, pagkadating nyo ng airport, maglalakad lang kayo palabas ng gate ng airport, tapos may mga tricycle doon. Unfortunately, mga mahal talaga yung mga tricycle. Nag-range siya ng 300 pesos. So, ang advice is maghanap ka or magantay ka ng kasabay mo para hati kayo. Kasi papunta doon sa terminal, napakalayo talaga in fairness. So, talagang mahal siya. So, ayan. So, I think more than 30 minutes kami nag-travel kasi nga medyo traffic din ang time na to. So ayan na. So nakarating na tayo dito sa terminal, papunta ng Kalibo. And as far as I know before, meron dito Patiklan kasi nakasakay na ako before dito eh. Unfortunately, it's almost 6 PM during this time. So ayun, wala nang pa-diretso ng Patiklan. If I remember it right, 170 pesos sa pamasahe. The travel time is 2 hours. Yan, dito na tayo sa may Ceres terminal dito sa Kalibo. Ayan. Waiting na lang tayo ng bus pa Patiklan. Saan ang fee? Okay, dumating na yung Ceres bus bound for Patiklan. Ayan. So 2 hours to. So mga past 10 na tayo makakarating ng Patiklan. Okay, ang pamasahe natin guys ay 157, tapos 2 hours ang biyahe from Kalibo to Patiklan. Ayan, 157. Okay, I guess we're here. Time check. Ano ba? 10:30, 10:25. Grabe, hindi ko na uulitin to. Buti ba yung ano, Iloilo? Pwede po makaraan muna. Okay, nakarating na tayo sa Patiklan. Grabe, hindi na natin naulitin to. Okay, ang next challenge, dapat mayroong makaabot pa tayo ng pump boat.
Okay, dito na tayo sa may Katiklan. Naku, sana naman meron pa, no? Hanggang ano oras po? Last na ba? Last na ba? Meron naman sir, kasi na lang sir. Pagkaantay pa. Madalang pa yung ano pasahero. Mag-ano pa, mag-aantay pa. Ah, sige. Doon. Registration muna sir. Okay. Thank you. Morning po. Okay, meron pa daw. Hi, miss. How much dito, miss? Ha? Fill out mo na. Dito. Last na Cavite. Cavite, last na. Ay, doon na lahat, miss. Thank you. Okay, ticketing book. Counter sir. Hi, miss. Kailangan ko din eh, na smaller bill. Anong next one? Miss, boat fee na ba next? Ano to? Environmental? Tapos yung boat ticket sir, dinala po sa lahat. Sama rin po sir, sa pag-ubus. Sir, yung boat ticket sir, passes na lang tayo sa guard sir. Yung boat ticket po, nasa lahat. Nasa guard? Opo, passes. Ay, lalabas ulit? Opo, then ang puso sa left side lang po. Exit na po, then left side po. Exit left side, okay. Thank you. Ang gulo. Boat fee, exit down and left side. Boss, saan yung boat fee? Dito daw. Yung sa boat fee. Ay, doon. Ay. Hindi. Boat fee daw. Ano daw? Exit tas left side. Doon sir, oh. Ah, doon sa kabila. Pwede dito. Ito na lang. Ay, dito. Dito ba yung boat fee? Isa lang po. Miss, after nito, saan papasok ulit? Ito na. Pasok ulit. Thank you. Thank you. Biruin mo, binukod pa yung boat fee. Parang ing-ing talaga dito, no? Binukod pa. Okay, ito, wag kalimutan to. Boss. Tambala muna tayo sir, doon sir sa upuan. Ah, dito muna. Tambala muna. Tawagin ko lang mamaya. Thank you, boss. Thank you.
Ayan, after 48 years, boarding na tayo. Bale, past 11 PM na to. Bale, first time ko din ma-experience yung ganito ka-late na arrival. Yan. Yan, may sinasabi ako dito eh. Patungan ko na lang. So finally nakarating na tayo ng Cagbam Port. So mga 11:30 PM na to. Yan. So next thing that we need to do is to ride the tricycle going to our hostel. Basta lakad lang kayo papunta sa mga e-trike, tapos magtanong-tanong kayo kung public ba yon. So dyan na lang kayo sumakay para mas makamura kayo. Especially kung kaya naman, kaya nyo namang dalhin yung mga dalahin nyo. Yahoo guys! Finally we're here before 12 midnight. Ayan, umulan pa. Naku, lagi na lang akong sinasabay ng ulan dito. Okay. So our next the next thing that we need to do is mag-check-in. Okay, punta tayo dun sa Viajeros. Bali, nakita ko siya last August or July ba yun? Yung last ako pumunta dito, August this year also. So, nakita ko siya. So, it's a dorm type also. Like, short time, but at least it's here. In Station 2. Sana may ano pa, tao pa na mag-a-assist. Okay, then we'll try to find out what are the things that we can still do even though it's already late. We arrived before 12 midnight. Dito yun eh. Okay. Bismillah. Ayun, finally, dito na ako sa may Viajeros. Yan, bale, ano lang to ha, yung sa likuran lang to ng lake, Bulabog Lake. Unfortunately, syempre, since magto-12 midnight na, walang receptionist. Good thing, nag-text sa akin yung owner. Inaas ako kung nasaan na daw ako. Wow, kudos to that ha, owner ng Viajeros. Ayun, tas after mga 10 minutes dumating na yung nag-assist sa akin. Alright, so ito ko daw ang room. Ayun, so ito na yung dorm type. So maganda naman siya. Ayan, so merong 6 or 8 bunk beds dito. Fortunately po, walang ibang guests kasi mag New Year na to eh, December 29. And also dapat dun yata ako sa kabilang dorm type, dun sa kabilang room, kaya lang ewan ko kung ano yung reason nila, so pinalipat muna nila ako doon, which is better kasi solo ko yung buong room. Kasi ito yung restroom nila, okay lang yung restroom, yan, parang medyo may mga flaws yung ibang CR, pero okay na ako dyan, hindi na ako magreklamo doon. Bale, nasa 3rd floor din pala tong dorm type. So talagang may exercise ang mga legs nyo sa pagbaba at pag-akyat dito. Ayan, balik muna tayo sa room. Yung wifi okay lang, hindi ganun kalakas.
Yan, always ang pinipili ko is yung lower bunk kasi nga mahirap pag nasa taas. Mag-undox. Okay, tapos since na wala na yung antok ko, so kain muna. So of course dito tayo sa 24 hours, ang pambansang kainan ng mga nagtitipid. We have here Andox dito sa may middle part ng Station 2, yung malapit sa Bolabo. Alright, guys. I just finished eating my super late dinner. It's past 1 a.m. now. Since nakarating ako dito ng almost 12 midnight. So, patunaw muna tayo, gala-gala. Yeah. Never pa rin naman akong naka-experience na maglakad-lakad dito ng 1 a.m. Ayan. Closed na ang Budget Mart. So, bukas kayo yung ano. Let's check. Watson. And then after kumain, so I decided na pumunta ng Front Beach. Epic later. Yan, pero dito muna tayo sa ano, McDo. yan, sa McDo. Ano bang ginawa ko dito? Kalimutan ko. Or papunta ako sa ano, Tapsilog. Anyway, ayan, papunta na ako sa Front Beach dito. Dumaan ako dito sa, of course, dito sa gitna ng D-Mall, and as you can see, halos wala ng tao. Kasi medyo umulan din prior or before, yung actually nasa, ano ko, pump boat yan, umulan yata. Silipin lang natin. Let's see kung merong party sa Epic. Front Beach. Ayan. And that's it. I hope I was able to help you yung ibang ways para makarating sa Boracay, especially kapag mahal ang airfare sa Kalibo at saka of course sa Katiklan, which is lagi naman talagang mahal. So aside from Iloilo, we can also choose Rojas City. Yun nga lang talagang aantay ka kasi ang total number of hours ay 4. O sige, i-ano na natin ng 5 hours yung traveling time. Pero still, nakamura ka pa rin when it comes to the fare. Yun nga lang yung time mo talaga. Kung hindi ka naman gano'n nagmamadali. Okay? Thank you everyone!